Nandito na ako sa kwarto kasi ang bagal pag-upload ng ng video. Ang tagal hindi ko na nakuhanan yung pagluluto ko kaya pasensya na. Napakabagal ng internet ngayon, hindi ko alam bakit. Kakabayad lang din naman. Ewan ko lang sa iba kasi dito sa amin ang bagal. Ayoko nang pangalanan ko ano internet namin kasi baka ako'y makasuhan. Basta mabagal siya ngayon, hindi ko alam kung bakit. Nag-upload ako tapos akala ko naman madali siyang matapos kaya tinitingnan ko ang bagal talaga niya, walang signal sa baba kaya umakyat na lang ako. Ayun, okay naman na, nakakain na ako kasi uminom ako ng gamot. Tsaka si Tana kasi umiinom din ng gamot 3 times a day din yung kanya kasi gawa ng inuubos ipon nga si Tana. Kaya ako naman iniinom ko naman yung maintenance ko kasi alam mo na sobrang stress natin sa buhay. Marami na tayong iniinda. Yun naman sa akin ay high blood kasi ako kaya umiinom ako ng maintenance tapos nag-herbal din ako, pero okay naman na kasi nag-normal na yung dugo ko. Parang i-maintain ko lang yun para hindi tayo umabot ng 200 ang dugo kasi minsan 200 ang dugo ko, minsan 200/100 kapag hindi ako umiinom ng gamot. Kaya yun sabi ni Doc, i-maintain ko nga lang daw yung pag-inom. Huwag ko daw kakatamaran yun kasi dati okay na yung dugo ko. Akala ko naman okay na hindi iinom ng gamot. Yun pala, kailangan inom ka pa rin kahit normal na, tuloy-tuloy pa rin yung maintenance. Kaya ginagawa ko, tuloy-tuloy na ngayon. Nadamihan ko na ng tubig para yung hindi masyadong maano sa kidney natin, hindi rin tayo magkasakit sa kidney. Ayun, medyo less ako sa rice tsaka sa mga taba-taba. Tsaka ngayon hindi ako masyadong nagkakain ng malansa kasi nga nakaturok lang sa akin ng anti-rabies. Di ba nga na ko na nakagat ako ng pusa, kaya ayun, hindi ko alam kung paano paalisin yung pusa dito gawa ng kapag hinuli ko makagat na naman ako. Kaya antayin ko yung kapatid kong lalaki, baka pumasyal dito, papatapon ko na lang kasi parang iniligaw lang, hindi inatapon. Parang iniligaw siya para hindi na siya dito sa amin kasi nga sobrang natakot ako para kila Tana at Alex. Baka mamaya sila Tana at Alex naman ang tirahin noon. Ako kasi ako okay lang sa akin kasi kaya ko naman yung sarili ko, nagpaturok ako. Paano yung mga bata? Syempre kahit magpaturok yun kapag masasaktan sila. Kaya ayun, parang ayokong nandito siya, kaya hindi ko na nga masyado pinapakain kasi para lumayas na. Hindi naman sa masama ako, kaso lang natatakot lang din ako para sa mga bata kasi ako nadali na. Tsaka hindi siya magandang alaga kasi isipin mo yung sa pingganan namin, kakahugas mo pa lang ng pinggan, iniihian niya. Paano kung hindi alam kunyari ng ibang tao? Hindi ako kasi ginagawa ko, nililinisan ko, binabalaman ko uli yung mga pinggan na yun, tapos nililinis ko yung kanyang ihi kasi talagang ang tapang ng ihi ng pusa, para mas matapang pa sa ihi ng tao. Kaya talagang pangit talaga siyang di ko maintindihan bakit dun pa siya umiihi sa dami ng pwesto dito. Meron sa rooftop, meron sa sa parking, pwede naman siyang umihi, pero di ko maintindihan ganun siya kabastos. Kaya ayoko na sa kanya talagang pati ako nadali niya kaya sorry na lang talaga, alayasin ko na siya. Pag dumating yung kapatid ko, ililigaw namin. Tsaka yung turo ng kaibigan ko na wag na nga raw pakainin, kaya hindi ko siya pinapakain ngayon. Bahala na siya, hindi ako masamang tao. Dati kasi alaga ko yan, pinapakain ko yan mula umaga hanggang gabi. Talagang kung ano yung kain namin, yun din ang kain niya. Kaso lang ng salbahe, alam mo yung tipong inaalagaan ko na nga siya, tas ganun pa siya. Kaya parang yung loob ko sa kanya. Ayoko sana siyang alisin kasi nga syempre gusto siya ni Alex si Alex kasi mahilig sa hayop yan. Kaya ang gagawin ko, baka naibinibigay sa akin yung kaibigan ko na aso, baka yun na lang alagaan namin, aso na lang. Kaya at least may bantay sa gabi. Hindi katulad ng pusa na sobrang basos kasi iniihian yung mga pingganan namin. Bakit ganun? Nakagat pa ako kaya ayan mga turok-turok ko.
kabilaan yan, ayan. Yan, oh. Kaya, alisin ko na yan. Sana hindi ako malasin kasi hindi ko naman siya pinatay or